Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Pengi ako mo nito, paano kung may magpapa-shoutout, di ba? Okay, ayun, pagkatapos ng short ride, actually umalis ako kanina, no, mga bandang alauna, after kong mag-live kanina nung guide. After ng biyahe natin, short ride lang, ang bilis, nakakatawa, no? Thank you, shout out dun sa mga ka-ride ko kanina. Nakisabay lang ako kasi solo rider lang ako kanina. Sir Jeff of Marilao, Bulacan. Salamat sa iyo, Sir Jeff. Si Sir Jeff hindi natin subscriber pero nag-subscribe siya. Hello sa iyo, Sir Jeff. Tapos si Sir Antolin of Bukawi, Bulacan. Bali magka-barkada. I don't know kung sa paano nagkamit pero yun ang masarap. Open mo na. Yun ang masarap sa sa pagra-ride, no? Nakaka-discover, nakakasama, nakakakita ka ng mga iba't ibang mga kumbaga kasama sa pagra-ride. Naano mo sila na nakakasama mo sila, nakakatuwa naman kasi ibang mundo, 'di ba? From Airsoft world, ngayon nasa ibang mundo tayo, sa motorcycle world naman, 'di ba? Yan ang nakakatuwa sa hobby na 'to, no? Kasi talagang masasabi nating napakasarap at napakasaya. Enjoy kasama ang mga tropa, 'di ba? Okay, no? Okay, itong mga unit na 'to is unit natin kay Airsoft Sir Rodel Yap, no? Of Kamanman, Cagayan de Oro. Okay, yung unit ng ating ka-airsoft na si Sir Rodel Yap is the Glock 18 Black Edition. Okay, Glock 18 Black Edition Gen 4. So ito yung unit niya. Tapos next naman is si Sir Robert Lepon of La Carlota, Negros Occidental. Okay, si Sir Robert Lepon, La Carlota, Negros Occidental is ang kanyang unit is the 1911 para ordinance. Okay, simple, makikita nyo ngayon. Magandang pagkakataon to para malaman ninyo yung difference ng 1911 versus the 2011. Okay, lapag muna natin. Then last but not the least, unit ng ating ka-airsoft Alex Santos of San Fabian, Pangasinan. Okay, yan, ganda, oh. This is a 2011 T-Rex High Kappa Black Edition. Ganda, matuturing, napakatindi, napakalupit, no? Ayan. Ngayon, natin yan. Parang nanghihina yung signal ko. Yun, no? Paputol-putol. Ngayon, natin yan, no? Again, Sir Antolin and Sir Jeff na nakasama ko kanina sa ride sa papuntang norte. Grabe, napunta kami ng Bataan, no? Maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa akin, no? Natutuwa ako, hindi ako maka-get over ngayon kauuwi lang natin, kadarating lang natin. Oh, by the way, no, yung nasa likodan ko is a Kawasaki CH2, no? Yan ang big bike natin, yan ang naked bike na ginagamit natin, Kawasaki CH2. Okay? Dali. Ayun, okay. Naglalag to? Ibigyan mo kung isang monitor, yung isa. No, Kawasaki CH2. Okay? Yan, mga airsoft. So, hindi ko alam kung paano sisimulan to. Pero, simulan natin para may ayos, simulan natin sa pinakamababa. Okay? Okay, what is good and special about the Glock 18? Glock 18 is, sabi na natin, ang Glock 18 is normally talaga, kahit anong Glock 18 naman, kahit anong Glock series is hard polymer ang body. Okay? Don't expect na pag lumapit ka sa akin, dapat nakaset na. Ang tagal mong lumakad tapos ngayon mo palang iseset. Don't expect na ang Glock 18 is a full metal. Normally, ang mga Glock 18 talaga is, sabihin na natin, 70% metal. All is metal made of alloy, pero itong grip niya is made of a hard polymer materials. Okay? Yan ang pakibilis.
Ba't ganun? Parang ang babagal ng internet natin. Sandali mga customer, inaayos ko lang itong monitor ko para syempre nakikita ko kayo ng mahusay. Okay, so yan, connected na tayo. Clear all. Sandali. Ano ba tayo? Pa-chat nga kung clear audio, kung maayos ang ano natin. Kung maayos ang audio, pa-message po ako. Kung maganda yung nakikita, tapos kung malinaw, hindi balag, pa-message ako, no, mga airsoft. Dito pahinto-hinto dito sa monitor ko, hindi ko alam ang problema eh. Dala-dalawa na tong monitor ko, nakakatawa na. Nakakatawa na ako. Gising na ba si ate mo? Ha? Okay. Lag tong isa ko, no? Lag talaga. Very lag. Nakakainis. Pero syempre wala naman ako magagawa dyan eh. Okay. Clear daw, sabi ni Reds Maverick. Okay, clear, sabi niya. Okay, so dito, yan. Para ako sira ulo. Tignan nyo, yung monitor ko, ayan o, yan, dala-dalawa, para makita ko lang kayo, no? Para masigurado ko lang, ayan o. Baka sa internet po, sir. Hindi ko lang alam kung sa internet, pero sana nga sa internet. Hindi, wag sa internet ko. Pag sa internet ko, hindi ko maibo-broadcast ng maayos sa inyo itong ila-live natin, no? So, di ba? Kaya yan siguro, no? Hindi ko lang alam kasi baka dahil nasa bahay lahat ng bata ngayon, ng estudyante, lahat ng tao ngayon nagsasabay-sabay, kaya lag yung internet, no? Okay, anyway, sige, no? Okay. What is good and special ba about this Glock 18? Ang Glock 18 is normally mga ka-airsoft, no? Ang Glock 18 is a hard polymer body. So, yung loob niya is full metal, pero syempre, hindi yun full steel. Maliban na lang sa different brands ng Glock 17 na maa-avail nyo. No? Meron kasi mga Glock 17 na full CNC steel yung laman loob. Meron din namang Glock 7, Glock series na full CNC alloy, aluminum. No? Meron din full CNC na steel. Meron din cast. Kaya napakadaming version eh. Especially yung WE, hindi naman siya CNC materials ang ginamit, no? Kasi maganda yung unit pag CNC materials yung ginamit. Pulidong-pulido yun. Pag sinabing CNC, talagang ang nag-cut doon laser, no? Ang nag-program doon laser, ang tumabas doon laser. Kaya pag sinabing CNC, di ba iba ang presyo? Kahit sa pyesa ng sasakyan eh. Kahit sa mga accessories ng baril, kahit sa mga bagay-bagay na umiikot sa ating mga mundo, pag sinabing CNC, alam nyo na, included ang technology doon sa product na yun. Okay? This is a Glock 18. Ayan, makikita mo, dual firing mode. Pag tinaas mo yan, single fire yan. Pag ibinaba mo naman, yan yung rapid fire. Okay? Normally, itong mga unit na to is okay naman panggamit. Kaya lang, wag lang natin masyadong abusuhin yung rapid fire function niya. Kasi pag inabuso mo yung rapid fire function, that's the time na medyo sasakit talaga ang ulo mo. Kasi talagang masakit sa ulo ang rapid fire, no? Kasi actually ang pistol hindi naman sila talaga design para sa rapid fire. Kaya lang kung talagang ira-rapid fire mo, wala naman tayong magagawa dun, di ba? Kaya lang yun nga ang sinasabi ko is mag-ingat sa paggamit ng rapid fire dahil hindi talaga nakadesign ang mga pistol para sa isang rapid fire na features, no? Wala akong meron ka bang maibigay na lighting sa akin rito, ilaw? Yung kay ate mo, para medyo mas lumiwanag yung datingan. Kung nandyan lang sa labas, kung ready ba? Okay, no? Anyway, no? Okay, itong unit na to is equipped with a magazine. Siyempre ang magazine natin lagi iniiwasan natin wag malalaglag kasi
pag nalalaglag ang magazine, possible magkaroon ng sira. Isa pang sira na possible na magkaroon sa magazine mo is ito. Okay na? Ito. Pwede kaya akong magtanong? Gusto kong magtanong no? Kaya lang loading pa lang yung mga ka-airsoft natin siguro busy yung mga ka-airsoft natin, no? Kaya ayun, anyway, no? Ang tanong ito, hindi, wag na, sige, i-discuss ko na lang. Ingatan ninyong wag malaglag yung magazine ninyo, especially saan? Sa mga lugar na maputik, sa mga lugar na basa, sa mga lugar na madumi, at saka maalikabok. Bakit? Bakit? Kasi mga ka-airsoft, alam nyo kung just imagine ito nalaglag sa buhangin, sa sun, sa buhangin, ha? Ang tendency yung magazine mo is malalagyan ng mga alikabok yung output valve. Totoo yan, totoo yan. Malalagyan ng alikabok yung output valve, papasok yung mga foreign element like yung mga bato-bato na maliliit, alikabok like yung mga how do you call this? Alikabok, dust, di ba? Papasok sa output valve mo, magkakaroon ng leak. Bakit? Kasi ganun ang nangyari dun sa ka-airsoft natin kanina na bago ko umalis, nagpa-repair, no? Yung output valve niya is nasira. It is because nalaglag sa buhangin. Ngayon, pinasok yung mismong magazine, no? Kaya iwasan niyo yun, no? Okay, ang magazine iwasang malalaglag kasi nandito ang paano ba sabihin to? Ito yung mismong ito yung mismong tank kung saan nandoon yung hangin, 'di ba? Sa mga pistol natin. Ngayon, pag ito nagkaroon ng problema, hindi mo magagamit ng maayos yung pistol mo. Okay? Kaya iwasan, okay? Ngayon, syempre, maglagay na tayo ng silicone oil. Syempre, sa paglalagay ng silicone oil ito, dito sa output valve nilalagyan sa inlet valve. Press natin yung valve natin. Okay, ayan. After mong i-press, hayaan mo lang na pumasok yung oil. Tapos dito rin sa ilalim. Ayan, okay. Siguro dito. Dito sa side dito. Para ganun. Upo. Ayan. Upo ka, Luke. Upo ka. Para ako tatansya ng lighting. Ayan. Yan, okay. Okay ba dyan? O dito, dito. Okay, parehas lang naman. Okay na yan. Ayan. Ang gulo ng buhok nito. Okay. Sige, tabi dyan. Yan, okay, di ba? Yan mga airsoft, yan, dito, output valve, inlet valve, importanteng nalalagyan nyo yan ng oil. Pag hindi nyo nalalagyan yan ng oil, so ang tendency, masyadong maliwanag. I-warm mo nga, masakit sa masakit sa mata. Oo nga, no? Wala palang to. Sige, kunin mo yung remote. Okay, no? Ayan. Ngayon, ito, ang tendency is magkakaroon ng leak. Iwasan lang po natin yan. Okay? Ngayon, sa unit, ang mga glove dapat nilalagyan dito sa ibabaw. Kasi pag wala rito sa ibabaw, just imagine ito, ang ganda-ganda block, tapos magkakaroon ng gas-gas, diba? Lagyan natin rito sa ibabaw. Okay? Then, kasa natin, ilock manually. Then, lagyan din natin dito sa mismong nozzle. After that, release. Then, rest. Always start single fire, ha? Ito single fire, then rapid fire. Okay, again, single fire pag nasa taas, rapid fire pag nilagay sa baba. Okay, ngayon start na tayo, no? Ayun. Okay. So big man, anong nilalagay na gas sa mga glove? Gamit lang po kayo ng 12 kg, lalo na kung yung
Glock ninyo is WE Taiwan, gamit lang kayo ng 12 kg, no? Hindi siya design para sa isang 14 kg. Okay? Ayan, upside down. Press down. 1, 2, 3. Okay. Big man, nilalagyan mo 2 seconds. Bakit ngayon nilagyan mo ng 3 seconds? Nilagyan natin ng 3 seconds to dahil may rapid fire function to. Kung single fire function lang, di okay lang sana. Diba? Kaya lang may rapid fire. So, pag may rapid fire, nangangailangan siya ng medyo marami-raming gas kumpara mo sa single fire. Okay? Ngayon, lagyan natin ng bala. Tayo pababa, put your right thumb here, then pump lang po tayo. Much better mga ka-airsoft if you have a reloader. Kasi pag meron kang reloader, mas madali ka makakapaglaro. Pag wala kang reloader, mas matagal ang no? Okay, maximum rounds 27, hindi ko na ganong pupunuin, di ba? Okay, na dali. Paano i-warm? Saan? Dito yan. Ito yan, malamang. Wala, ayaw. Saan nire-remote? Silay. Ayun. Namatay. Tanong mo pa kung paano i-warm to. Ayun. Oh, ayan, ayan na. Hindi, tignan nyo kung okay ako sa sa camera. Yan, okay yan. Masyadong madilaw eh. Wag yan yung kanina. Yan. Yan, pwede na yan. Yan, okay na yan? Oo. Ayan, sige, yan. Warm with a touch of white, sabi nga, di ba? Kanina para akong anemic eh. Okay, no? Ayan, ngayon, ayan na ha. Always start single fire. Pasok natin. Pero dagdagan ko yung hangin, parang alanganin sa 3 seconds eh. Kasi may rapid fire to. Kung wala siyang rapid fire, kahit 2 seconds lang talaga eh, no? Okay, pasok natin. Kasa. Ready to fire, no? Always start single fire. Huwag nating aabusuhin yung rapid fire, okay? Ngayon, firing po tayo. Firing single fire. Yun ang putok. Grabe, solid. Rapid fire natin, ha? Rapid fire. Rapid yun. Isa pa. Pwede natin ibalik sa single fire anytime you want. Sabi ko nga, huwag aabusuhin ng rapid fire. Firing. Ayun, naubusan. No? Napansin nyo, bakit siya naubusan? Kasi mga ka-airsoft, may rapid penga akong tubig. May rapid fire function kasi siya, di ba? Pag may rapid fire function, prone talaga sa malakas na consumption. Pero kung single fire lang yan, hindi mauubos basta-basta yun, no? Okay? Firing again natin. Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then syempre, release the slide. Then rest the hammer. Ang hammer ng mga Glock nasa loob by pressing the trigger. Tapos, may natira pa rito dahil single fire lang eh, no? Pansin mo, single fire, matipid siya, di ba? Press lang natin itong valve para mas sumingaw. Tapos kung itatabi na, make sure na walang lamang bala. Press lang. Daming gas, grabe. Okay, unit ng ating ka-airsoft, no? Rodel Yap of Kamanmanan, Cagayan de Oro. Sir Rodel Yap, ito po yung unit mo. Ready na po natin for packing and ready na din po for shipping. Okay? Sarap. Okay mga ka-airsoft, ito na. Ito na, yung banggaan. Mahilig tayo sa ganito, yung banggaan, no? Banggaan ng 1911, banggaan ng 2011.
mga airsoft, this is a 1911 para ordinance. Kung makikita ninyo, standard lang ang mga sight niya. Siya nga pala, no, sa mga nanonood ng ating live, pag nanonood kayo ng live ng Big Man, make sure na hindi nakatayo yung cellphone nyo. Pag nanonood kayo ng live, make sure na yung cellphone nyo is nakahiga. Okay? Huwag nakatayo. Kailangan nakahiga. Ba't tayo humiga to? Hayaan mo na nga yung setting. Kailangan nakahiga para kitang-kita nyo on wide view yung mismo mga unit. Kailangan nakahiga para mas maganda. Okay? So ngayon, this is a para ordinance by the 1911. All standard. Walang ganong bihis, walang ganong ek-ek, walang ganong walang features. Okay? Mapapansin nyo to, wala siyang rail para sa mga upgrade like tactical flashlight. Ang optic niya, standard iron sight, okay? Wala siyang magwell. Wala siya. No? Wala siya ng kahit anong special features na nakalagay sa mga 2011. Pero kumpara mo ang 2011, ito, 2011, naka-magwell. 'Di ba? Merong rail sa baba. Mapapansin niyo optic sight, optic front, optic rear. Okay? Yan. Yan ang mga bagay, no, na meron ng 2011 kumpara mo sa isang 1911, no. So ito yung unit ng ating ka-airsoft, Robert Lepon of La Carlota Negros Occidental. Pero merong kakaiba dito sa 1911 na to. Alam niyo naman ang isang 1911 is a single stock unit, no. Ang magazine niyan manipis lang. Single stock, kaya sinabi single stock, yung mga bala niyan isang buong diretso lang, hindi katulad ng mga high-capa na alternate, kaya mas maraming malalaman yung high-capa. Siya single stock lang. Okay, ngayon single stock to, single stock ang 1911, pero ibahin nyo to. Okay, this unit is a high-capa version para ordinance, 1911 para ordinance, pero naka-high capa. Very rare tong unit na to, not the typical 1911 na makikita nyo, no? Naka-high capa na siya. Okay? Ngayon, ang pinagkaiba niya sa high capa ng T-Rex is the base pad. Ayan, no? Makikita nyo. Diba? Ayan. Base pad niya, mas makapal. Ayan. Yung sa T-Rex is mas manipis. Ay, mas manipis yung sa para, mas makapal yung sa T-Rex, diba? Yan ang pinagkaiba niya, no? In terms of FPS, masasabi ko na siguro meron pagkakaiba sa FPS, pero hindi naman na ganun kalakas, ay kalaki, kasi parehas na sila ng ng magazine na high capa, diba? Parehas na sila ng mailalagay na hangin, kaya hindi na rin maikakaila, halos pumapantay na rin. Yung forma lang talaga, mas maporma ang mga 2011 than the 1911. Okay? One more thing, no? Itong unit na to, since 1911, hindi siya naka-fix outer barrel. Yan. Hindi siya naka-fix outer barrel, pero naka-upgrade siya ng hammer protection pad, naka-fine-tuning, naka-trigger job na rin. Kaya matipid na rin sa gas. Okay? Ngayon, lagay tayo ng oil, syempre. Oil, press the valve, then sa ilalim, press the valve. Okay, then sa unit, syempre, hindi natin kakalimutan, kasa, ilak, lagyan natin dito sa gilid sa slide stopper, yun, at saka sa nozzle. Okay, after that, lagyan natin ng hangin, syempre, di ba? Upside down, then press down. 1, 2 seconds lang, okay na yon. Sobra-sobra na yon, no? Then hatakin pababa to, put your right hand here, tapos pump lang po tayo. Okay, ngayon merong mga bala na hindi umalign. Ayan, makikita ninyo bungi-bungi. Pag ganyan, kalugin nyo sideways, ayan, diba? Para mas okay alignment. Pasok sa unit, malakas, kasa ready to fire, no? Meron siyang beaver tail, kailangan ma-press mo to. Meron siyang ambidextrous, ayan, no? Safe yan para hindi mo siya ma-press. Parang lock niya, may hammer. Firing tayo, firing. Sarap, di ba? Grabe, pumutok talaga.
ang 1911 at ang 2011 talagang ibang klase pumutok yan. Firing, ubusin natin mga airsoft. Ay. Sorry. Lumuwang lang. Bakit ka lumuwang, ha? Napindot ko. Sorry, sa gigil ko, no? Yan. Yun ang isang iwasan ninyo mga airsoft. Ayan, no? Minsan sa gigil ninyo, ito, oh, napindot ko to. Itong part na to. So, lumuwa siya, no? Pero, tignan natin kung mag-open slide. Lagyan natin ng ilang bala. Okay? Napindot ko siya. Okay, firing. Okay, open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, no? Tapos, ayan, nakita nyo naman, di ba? Ayan, ha? Ang pagkakaiba, again, ha? 1911 and the 2011. Ayan, ha? Okay, again, 1911, 2011. Okay. Kung ako, papapiliin ko, pengi akong papremyo, magpapasagot ako, magpapalaro tayo ngayon. Okay, ipagbalot mo ako, ready mo ako, ha? Kung kayo yung papipiliin, gusto ko ng magandang sagot, ha? Gusto ko ng magandang sagot. 1911 to, pero high ka pa. Kasi 1911 para ordinance. Okay. 2011 to, kasi high kappa na rin. 2011 high kappa series. Okay. Ngayon, base sa nakikita nyo, ayan, okay. Ano ang pipiliin ninyo sa dalawa at bakit? Okay, no? Okay lang sabihin mo na 1911 kasi mahilig ka sa classic, kasi sa tingin mo nababagay siya sa age mo, kasi sa tingin mo ganun. Ibigay nyo sa akin yung dahilan kung bakit 1911 ang gugustuhin niyong piliin. At bakit rin 2011? Okay, ang laman nito is a Bigman tactical knife, okay, Bigman tactical patch, and a Bigman sticker. Okay, ibibigay ko to doon sa mapipili kung maganda yung reasonable yung sagot, na kapupulutan ng aral, at saka talagang masasabi natin na maayos yung klase ng pagsagot, yung pangangatwiran, no? Bakit mo pipiliin ang 1911 or bakit mo pipiliin ang 2011? Anong dahilan? Ano yung meron yung unit na nagustuhan mo? Bakit doon ka? Bakit yun ang pinili mo? Okay, ayan. Ayan, ha? Napasarap ng firing, sabi ni Alan Villaris. Talaga namang masarap mag-firing, Alan Villaris, no? Okay, yan. Mas maganda background pag bonsai, Bigman, sabi ni Escanio. Hindi ako pwede mag-background ng bonsai, John Paul, kasi gabi na, madilim na. Hindi nyo makikita yung bonsai, no? Kaya hindi ako makakapag-background ng bonsai, okay? Hindi intentional yung background na yan. Nagkataon lang na dito ako pumesto kasi kakatapos kong mag-ride. Siyempre, kakatapos kong mag-ride, basa ako ng pawis. Hindi ako pwedeng mababad sa aircon, okay? Siyempre, pag basa ka ng pawis, hindi ka pwedeng mababad sa aircon kasi baka mapasma ko, no? Kaya hindi ako nag-live sa shop. Although pwede naman nang mag-live sa shop. Kaya lang, basa po tayo ng pawis, kaya sabi ko, dito na lang po sa labas, no? Okay, no? Ayan, bakit mo pipiliin ang 1911 kumpara mo sa 2011 or vice versa? Bakit mo pipiliin ang 2011 kumpara mo sa 1911? Ano yung dahilan? Okay? Ito yung pwede mong mapanalunan, okay? Meron akong nabasa, ha? 2011, Boss Idol, napaka-aggressive. Ang ganda ng grip, saktong-sakto, comfortable sa hand grip, lakad mga bagets. Okay. Si Acacia Yuri Almandres, ang bet niya is a 2011. Okay, maganda naman, maganda yung sagot niya.
Pwede, no? Candidate. Lapit natin dito. 2011 True Upgrade Magazine, sabi ni Ulysses Batigan. Hindi ko matatanggap yung sagot ni Sir Ulysses kasi upgraded magazine daw, no? Actually, hindi siguro niya naabutan. Itong unit na to is A1911 para ordinance. Ang special sa kanya is high kappa magazine na rin siya. Actually, parehas sila ng magazine. Kaya hindi ko sinabi kung hindi ko matatanggap yung sagot niya. Kasi, parehas eh. Di ba? Pag tinanggap ko yung sagot niya, parang, di ba, para tayo naglolokon. Sabi kasi niya, dahil daw upgrade ang magazine ng 2011. Ganun din yung magazine ng 1911, no? Bossing, no? Siguro, boss, isip ka ng ibang dahilan. Yung sa tingin mong mas solid. Okay, no? Sabi ni Joms Tanchanko, 2011 or 1911 ay parehong maganda. Pero dahil nga sa iba't iba tayong nature at magkakaiba tayo ng physical aspect, so paghawak at testing na lang magkakaalaman. Maganda nga sa iyo, hindi naman maganda sa iba. Tama yung sagot niya. Yan yung laging pinupunto eh. Yung bagay na maganda sa akin, yung bagay na swak sa kamay ko, maaring hindi bagay at swak sa kamay nyo, di ba? Halimbawa, yung iba nangangarap ng Glock 18 dahil may rapid fire. Ibig sabihin, yung Glock 18 is gusto mo. Pero kung ako ang tatanungin mo, I am not a fan of rapid fire. Kasi, ang gusto ko sa barrel, realistic. Okay? Paano magiging realistic yung pistol na may rapid fire? Diba? Dahil sa totoong buhay, ang mga pistol, makikita mo pumuputok, rapid fire, single fire, 'di ba? Although may mga lumalabas na rin ngayon like Glock na i-convert into rapid, I'm pretty sure, 100% sure na not most of the time is naka-rapid sila. Pang-angas, pangyabang lang 'yun. Pero hindi talaga design ang isang Glock para to perform a rapid. Hindi design ang isang pistol para mag-rapid. Natotorture siya, nasisira siya, mas na-advance yung wear and tear ng unit. Okay? Yun. Pero nasa sa inyo pa rin kasi yan. Parehas maganda, hindi ako makapamili, wala ako pambili. Hehe. Nood-nood lang muna. Ang pangit ng ito yung pangit na katwiran. Alam ko hindi bagong subscriber tong John Kenneth Aspileno. Ang pangit nung sasabihin mo sa sarili mo, wala akong pambili. No? Para mo sinabi, hindi ako makakatapos ng kolehiyo kasi wala akong pang-aral. Maraming nag-aaral na walang pang-aral pero nakakatapos ng kolehiyo. Bakit? Nagtsatsaga, nagsisipag. Diba? Para mo sinabi na may sakit yung anak ko, nag-aagaw buhay. Kaya lang wala akong pampagamot. Diba? Bilang isang magulang, bilang isang ama, putya, ilalaban mo yun, igagapang mo yun, ipapangutang mo yun para mapagamot yung anak mo, di ba? Ganun yun eh. Kung ano yung sinasabi mo sa buhay mo, yung law of attraction na tinatawag, no? Pag sinabi mong hindi ako makakapagtapos ng kolehiyo, hindi ako magkakaroon ng magandang buhay kasi walang pampaaral yung magulang ko. Pag sinabi mo ganun, yun ang matutupad sa'yo. Hindi ka nga makakatapos ng pag-aaral mo, tambay ka na lang habang buhay, salot ka sa lipunan. Diba? Pero, pag sinabi mo sa sarili mo na makakatapos ako ng kolehiyo kahit walang pampaaral yung magulang ko, magwo-working student ako, magtatrabaho ako. Ay, nako po. No? Baguhin nyo yung mindset nyo kasi sa totoo lang, law of attraction, no? Law of attraction. Lagi kailangan good vibes ka sa buhay mo. Huwag mong sasabihin na hindi ka makakatapos ng pag-aaral kasi wala kang pampaaral.
Sa panahon ngayon, hindi na dahilan yun. Ang daming paraan para kumita, ang daming paraan para makapag-ipon, di ba? Kung hindi ka kikita, hindi ka makakapag-ipon, tamad ka lang. Ha? Okay, so let's move on, no? Mukhang ano Okay, sagot ng Alan Villaris ni Alan Villaris. For me, pipiliin ko ang 2011. Why? Dahil sa nasa kanya ang lahat ng hindi gagastos for upgrade. Gagamitin mo na lang for stress relief and bonding with for family. Okay. Matindi ang binitawang punto nito ni Alan Villaris, ha? Kasi hindi ka nagagastos, gagamitin mo na lang siya. Tindi nun. Di ba? Kasi hindi ka nagagastos dun sa unit mo. Kumbaga, wala ka nang gagastusin sa kanya eh. Tama nga naman, may punto yung tao, no? Kumbaga parang wise buy, di ba? Kasi wala nang bagay na gagastusin sa kanya. Lahat upgraded na siya, no? Okay, so sige pa, mag-send kayo ng entry nyo, malay nyo mas mabura ninyo yung magagandang katwiran ng ating mga ka-airsoft, no? Ulysses, siguro through weight difference. Okay, mas mabigat yung 2011 sa 1911. Actually, ito, check rin natin, no? Look, kunin mo yung timbangan ko. Oo nga, no? Kasi minsan may mga ka-airsoft na naghahanap ng 2011 ng ano eh, no? ng mga mabibigat, no? Let's see, check na rin natin tuloy yung timbang. Total, nandito na tayo. Kung ano nga ba yung mas mabigat, yung 2011 ba or the 1911, no? Magkaalaman tayo para syempre hangga't maaga malaman natin, di ba? Don't worry, nag-iipon na, boss. Konti na lang. Gusto ko din ma-meet ka sabi niya. Ayos lang yung mindset. Wag yung negative mindset, no? Wag yung ako kasi naiinis ako pag nakarinig ako ng mga salita na yung ganun, yung hanggang pangarap na lang ako, hindi ako makabili. Sasabihin mo sa sarili mo, makakabili rin ako niyan, 'di ba? Makakabili rin ako niyan. Maaring hindi ngayon, pero sa mga darating na araw magkikita rin tayo, big man. Oh, yun, naputya, napakasarap pakinggan para sa akin noon, no? Okay, so check natin yung timbang. Gamit tayo nito, tapos zero lang natin. Okay? I-zero natin. O yan, zero, no? Okay, ang timbang is, paano ba sabihin to? Pera mo akong camera para mapicturean ko yung result ng timbang. Para makikita rin ng mga ka-airsoft. Ayan, cellphone mo. Cellphone mo na. Ayan. Okay. Okay, ang timbang nitong T-Rex High Kappa natin, dali nga, nagloloko na naman, nakakainis. Ganon. Okay yan. Then, zero natin siya. Okay, okay. Okay, ang timbang ng isang T-Rex High Kappa is, lapit mo yan. Okay, pakita mo ron. Ibig sabihin, 1.1. Ibig sabihin, 1 kilo at 100 gramo. Diba? 1.1. O, yan. Sa kabila rin camera, ha? Ngayon, yung isa naman is yung para ordinance, tignan din natin, syempre, diba? $1.82. Yung isa 1. Ano lang, no? O sige, 1.89 yung kanina. Kulang-kulang 1 kilo at 100 gramo. Yung ano, ito, yung para ordinance 1.82. Ibig sabihin, konting-konti lang, gramo lang yung difference nila, no? From 89, 82. So, 8 grams lang ang difference. Wow! Ngayon ko lang nalaman, no? Ngayon ko lang nalaman na ganun lang rin pala yung difference. So, masasabi natin 8 grams, hindi factor yun, no? Yung difference, no? Siguro, masasabi natin na halos parehas na sila.
Although, kung talagang titimbangin natin, merong konting pagkakaiba, pero hindi na ano yun, hindi na big deal, no? Okay? So, nasan kaya? Boss, napaka-astig ng big bike sa likod. Leo Jomampo. Jomampo, don't worry, nag-iipon ako. Mindset, Boss Big Man, sabi ni Joey Boy, no? Okay, hindi kasi papahulaan ko sana kung ilan yung natitiran laman dito, no? Pero accurate ba? Nilagyan ba natin? Hindi, no? Kasi konti na lang ang pinair ko na nilagyan ko, no? Sayang. Anyway, some other time siguro. Pag itatabi na, make sure walang lamang bala at syempre walang lamang hangin. Press lang. Kapit, daming laman, no? Okay, unit ang ating ka-airsoft. Robert Lepon of La Carlota, Negros Occidental. Okay, ito magpapalaro tayo ito. Huwag kayong mawawala. Kuha ka ng isang tactical knife, 2 big man sticker, at saka big man patch. Tapos, sinong gustong mabigyan ng special edition G&G catalog? Pwede ako mamigay nun. Meron akong special edition na, alam mo yung G&G catalog. Pwede ko kayong bigyan nun actually limited lang yun. Mga catalog siya, pero hindi naman lahat nagkakaroon ng catalog, di ba? Pag mamimigay ako nun. Okay, so this is a 2011 Hi-Capa. Again, ang pinagkaiba niya sa 1911, ayan. Okay, mas matikas, mas barako, mas astig. Okay. Kung kanina nakita niyo yung 1911 natin, hindi siya naka-fix outer barrel. Pero ito, naka-fix outer barrel. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-upgrade ang hammer protection pad, lahat na nandito na. Wala ka nang hanapin pa, okay? Ano ang nangyayari sa fine tuning and trigger job? Kung mapapansin nyo, naglalagay kami dito sa Big Man, naglalagay kami ng gas doon sa unit natin, 2 seconds lang. Oh, sana pinakita natin. Basta mo pinak. Kaya nga ako nagpakuha sa'yo, meron na rito Kaya ako nagpakuha sa'yo para makita nila yung laman. Okay, ito ang laman nito ha. Special edition tactical patches. Okay. Big Man tactical knife. Ayan ha. Okay. Then, tapos magkaiba. Bigyan mo ako ng magkaiba. Sa susunod, wag ganito ha. Big Man, 2 piraso na Big Man sticker. Okay, yan ha. Big Man sticker. Makikita nyo ngayon, magpa-firing tayo. Lalagyan ko siya ng gas, di ba? Makikita nyo yan, lalagyan ko siya ng gas. So, gusto ko mahulaan ninyo ng eksakto kung ilan yung matitira. Okay? Yan, ito ang laman. Okay? Yan ang laman, ha? Yan ang laman, pero alanganin ako dito sa gas ko kasi wala nang laman. Wala nang laman Kuha tayo ng ibang gas. Kukuha lang ako ng ibang gas. Ipakita mo yung ipapatry yun. Kuha lang ako ng gas.
May ulan. Ayan, kuha na tayo ng gas. Kuha mo kaya ako ng gas? Ano to eh? Wala na oh. Malakas. Yung gas kasi nasa ilalim, nakailalim kaya nakakatamad. Sige, mamaya na lang, papabuhat ko na lang, tiyagain ko na lang ito. O, nakailalim kasi. O, sige, anyway. Okay na? Kukuha pa ako? Hindi, tiyagain ko na lang. Nasa ilalim kasi, hindi mo kayang buhatin yan. Okay, no? Sige. So, ngayon, lagyan na muna natin ito ng silicone oil. Huwag kayong mawawala. Okay, then, lagyan natin dito. After that, syempre, ito na. Pagpasensya nyo na, konting-konti na lang. Ano na lang, parang espiritu na lang. Lagyan natin, 2 seconds. No? Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds, nilagyan natin. Okay. Ngayon, syempre, lalagyan natin ng bala. Ay, by the way, unit ito ng ating ka-airsoft, Alex Santos of San Fabian, Pangasinan. Okay, hatak baba. Then, lagyan natin bala. Okay. Ilan to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 BBs. Pasok, pasa. Ready to fire. Okay? Firing natin. Firing. Open slide kasi wala ng bala. Release. Release. Rest. Narinig ninyo yung tunog. Solid tumunog, no ba? Solid siyang tumunog kasi ang ganda ng upgrade na ginawa ng gunsmith natin dito. Fine-tuning trigger job. Talagang lumalagatok yung tunog. Ngayon, ito na. Gusto ko, hula kayo ha. Ngayong nag-fire ako, nag-fire tayo ng 25. Idudugtong natin. Sa tingin ninyo, ilan yung natira rito? Diba? Sa tingin ninyo, ilan yung natira rito na bala? Ula. Yung mananalo, okay, yan, so, ang magkakamit kayo nito. Yan. Yung makakahula, ha. Yan, okay? Yan. Makakamit kayo niyan. Sa tingin ninyo, ilan yung natira dito sa ating magazine? Okay? Matagal ang mga hula ng ating mga ka-airsoft. Wala na po yung yellow logo sticker Big Man. Na Big Man. Meron pa, kaya lang tinatamad ako naitabi, So, 48 sir, sabi ni Happy Pete, 48 nga ba? So, di ba nakapag 25 tayo? Idudugtong natin 26, 27, 28. So, ang sagot niya is 48. Sabi ni Onich Gibara, 5. Mga airsoft, ang tamang pagsagot, #BigMan, tapos kung ilan yung sagot ninyo. Ha? Para para may maayos yung sagot natin, ha. Okay, sabi ni gayahin niyo yung sagot ni Alan Villaris, #59. Ganon. Kahit wag na yung ganon shots, no? #41. Ganon. #52. #40. Ganon, ha? Ayan, sige. Ganon ang tamang pagsagot. Okay? Para ma-consider natin yung sagot nyo. Okay? Happy Pete, pa bago po yung sagot mo. Lagay mo, #48. Yun, ganon, ha? Sabi ni Pepito, 45. Mali. Mali yung format. Sabi ko, ang pagsagot, #BigMan, tapos yung sagot ninyo. Okay? Hindi po #sagot, hindi. Tapos BigMan, tapos yung sagot ninyo. Okay? Yung, ay nako, ang dami nang gumaya sa mali. Kaya ayan, kita nyo, pag merong isang nagkamali, susundan nung iba. Lahat mali na.
Donski, Rosal, tama yung sagot mo, kaya lang hashtag Bigman space tapos yung sagot mo. Huwag mong idikit. Ayun, tama yung kay Jen Kenneth Aspile. Happy Pit, tama rin. Ayan, ha. Sayang kasi baka kayo yung manalo tapos hindi maging valid kasi hindi tama yung entry ninyo ng pagsagot, no? Okay, so wala na magko-correct. Bilang tayo, ha. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Ang huling answer is si Pepito. Okay? Wala na pong sasagot. Hindi ko na po tatanggapin yung iba. Pasok, pasa. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay? Yung mga sumagot ng 30 and below, hindi na po kayo counted, ha. Ang huling kukunin kong sagot is yung sagot ni Pepito, okay? Yung sagot ni wag niyo i-flood, no? Wag kayong magbibigay ng sagot na paulit-ulit, mga ka-airsoft. Isa lang po ang sagot niyo para po maging valid po, no? Pag hindi po kasi sige, tanggapin ko yung kay Donski, tama naman. Kay Aristotle, tama naman, 58. Ang sagot niya, sige, tatanggapin ko yan, no? Pero wag po kayong mag-uulit ng sagot para po hindi mag-double entry, no? So, naka 30 rounds na tayo. Di fire pa natin, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, naka 30 tayo, plus 10, naka 40 na putok na tayo. Okay? Yung pong mga sumagot ng 40 and below, pasensya na, better luck next time. Okay? Nood pa kayo ng mga vlog, malalaman ninyo kung ano ba talaga, kung paano ba talaga, no? So, okay. So far, buhay yung mga sagot, ha? Okay, wala na mag-iiba ng answer, ha. Doon na tayo sa sa sinabi ko na format, okay? So nakaka 40 shots na tayo, mga airsoft. Tuloy natin. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okay, nakaka 50 na. Uy, mukhang meron pa. Kasi malamig na malamig pa. Okay, yan. Yung mga sumagot ng 50 and below, goodbye, mga kababayan, no? So, buhay na buhay, Aristotle Navarro, Ron Melos Gomez, sino pa? Joe, sayang to si Joey Boy. Hashtag space bigman, space 56, hindi ko kayang tanggapin yan. Sorry po, sayang sagot ni Joey Boy, malamang yan, no? Sagot ni Alan Villaris, 59, no? Tignan natin, ha? Okay, so, okay. So, nakaka-50 na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 56. Okay, let's see. Ang nanalo is, sayang, Joey Boy Dumpit Makusi, dahil hindi tama yung format, forfeited. Okay? Ang nanalo, Ron Melos Gomez. John Kenneth Aspile ba? Sandali. Check natin kung sinong sumagot. John Kenneth Aspile. Wala kasi rito, bakit ganun? John Kenneth Aspile, hashtag Bigman56, pero naunang okay. Okay, yan, okay. Dalawa ang sumagot ng 56, hashtag Bigman56. Okay? Dalawa ang sumagot. Okay? Ang unang sumagot is si Joey Boy Dumpit, which is mali kasi mali yung format. Okay?
Pangalawang sumagot si John Kenneth Aspile, hashtag Bigman56. Pangatlong sumagot si Ron Melos Gomez, hashtag Bigman56. Okay? So, ang mananalo, syempre, yung unang sumagot ng tama. Di ba? So, panalo si John Kenneth Aspile. John Kenneth Aspile, huwag ka na makipagtalo. No? Huwag ka makipagtalo. Meron tayong monitor. No? Meron tayong monitor. May pinagbabasihan kami kung ano, kung sino. Okay? Hindi mo kailangan makipagtalo. Hayaan mo kami yung mag-determine. Huwag mo kaming didiktahan na ikaw yung nauna, etc. Ganun. Kaya nga, kita mo yung monitor ko dala-dalawa. Di ba? So, hindi mo kailangang makipagtalo. No? Pangalawang sorry mo na yan, ha? Pangalawang sorry mo na yan sa isang buong araw. Pangalawang ano mo na, no? Susunod, wag ganon, no? Hayaan mo kami yung mag-determine, no? Kasi, kaya nga may monitor Kaya nga may monitor kasi dito namin chine-check. Dala-dalawa to, boss, oh. Isang iPad at saka isang high-end na tablet. So, kaya nga hindi ako pumapayag ng walang monitor kasi pag merong mga ganyang mga event na palaro para maayos kung mai-determine, okay? Wag kung masyadong parang ang nangyari tuloy sa akin, medyo iba yung naging imahe ko sa sir, medyo parang ambibo mo masyado, medyo parang presko ka masyado, no? Don't worry, bibigay ko yung premyo mo. Pero wag po tayong masyadong presko, no? Wag po. Hayaan nyo po kaming mag-determine. In fairness dun sa mga ibang sumagot, buti nga, kinonsider ko yung sayo, di ba? Merong mga ibang sumagot na sa tingin ko, mas tama, Pero ikaw ang kinakatigan ko, no? Pero sa susunod, wag pong parang, wag pong parang, presko bossing, no? Wag po. Patas po kami rito, hindi po namin kayo dadayain, hindi ko kayo dadayain, okay? Tama nga ba ako ng desisyon? Siya ba talaga? Bakit naman kasi dito sa iPad next time ulit, sabi ni Joey Boy Dumpit Makusi. Yes sir. Opo, pasensya na po, no? Pero siguro sa mga susunod makukuha mo na yan kasi syempre nakakabisado mo na yung performance ng unit na meron tayo sa Bigman. Okay? Yun. Okay. So again, recap tayo. Rodel Yap of Kamanman, Cagayan de Oro, the Glock 18, the Robert Lepon, Carla Carlota, Negros Occidental, the 1911 Para Ordinance, then Alex Santos, San Fabian, Pangasinan. Okay? Yan yung mga unit na ating mga airsoft na ipapacking natin and for shipping. Yung kanina, yung tinatanong ko kung sino yung panalo, no? Okay. Merong dalawa or tatlo yata to na merong solid answer. Si Alan Villari, si Joms, at saka si nawala lang dito. Pero i-review ko sa comment section mamaya, no? Meron ako nakitang tatlo na solid yung mga sagot nila. So I'll let you know, i-update ko kayo ASAP kung sino sa inyo yung nanalo. Okay? Okay, yun lang muna mga airsoft, no? Maraming salamat po sa inyo. Eksaktong 1 oras ang ating live ngayon. Ganun pa man, umabot din pala tayo ng 1 oras. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po.